Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ayan. Hallelujah. Kumusta po ang bawat isa? Araw-araw na balita, puro sa school, tama po ba? Kakalungkot ang balita sa paaralan ngayon. And our challenge, our challenges in our school, in public school, those who are, alam mo yung the issues ng saksakan, issues ng bugbogan, po. So, bullying, the physical bullying. So, ganun yung mga issue. Okay? Sa umagang ito, let us have our reflection in the Word of God. Akala ko si Pastor Lawrence ngayon kasi nandito. Sabi ni Pastor Lawrence ay he will be attending he will be, siya yung speaker ng anniversary. So praise the Lord, nandito yung aking professor ng college and another professor, missionary of PTS. And parang sabi ko kay Pastor Albert, parang nasa professor ako ngayon. I remember sa PTS na bago kami mag-end, bago kami makagraduate, kailangan nandyan yung mga professors. I remember in PTS, our preaching subject, we need to preach like this and with all the professors, and they're going to give us the critique of our preaching. So and today I have professors and of course the congregations. Anyways, to God be the glory sa mensahe ng mga mensahe ng mga awitin, sabi nga, refiner's heart. And today, our message and our reflection, so it will be taken from the book of Matthew chapter 5 verse 13 to 16. But before that, unang slide muna tayo. Let us have this mga larawan ng issue sa lipunan ngayon. Tingnan po natin. So if going to look at this, sa mga balita natin ngayon ay syempre nandyan yung binaril na 3. Tapos nagsaksakan just kahapon, meron naman sa Cavite, sa Silang na may sinaksak naman na estudyante. And then may namatay na 3 and others. So marami na po ngayong maraming mga sa school pa lang. Po. So another issues sa lipunan ngayon ay yung next slide. Thank you. Yung factors affecting Filipino families po sa bahay pa lang. So ayon sa research po, I was checked by the UP professor when we believe na the online games affect the mentality of the young generation. But the professor from the University of the Philippines checked. Sabi niya, no, it's not the online games. Sabi niya, it has something to do with the factors that affect the mind of the students and the young generation. Kaya I was stand corrected na mali pala yung aming pag-iisip na apektado ang mga bata lalo na sa ML. But again, hindi lang yun ang factor. Marami pa. Kasi may research pala na bumaba yung criminality sa street dahil ang mga bata nakafocus sa laro. Meron din pag-aaral na apektado din po yung kanilang personalidad. But if we are going to look at this, ito po yun, yung violence sa labas, maraming research na nagmumula yan sa tahanan. Okay? So that is why bibigyan muna natin yun ng background. So violence in the family takes many forms, some of which are so subtle that we are not even aware that they are happening, and the effects are from put down to favoritism, minor insult to verbal abuse, fighting of the parents witnessed by the children, escalating to physical and sexual abuse. Just this last week, ako po ay pauwi na. There are four students who dropped by in my guidance office, and we are just talking about, kasi they were crying, nagkaroon ng trigger. So when we talk, so habang ako ay nakikinig sa kanila as a guidance, nakikinig ako, the effect talaga ay family. So yung isa, sabi niya parang mas inunan ng kanyang papa ang kanyang stepmother. Mas paborito ng papa niya yung stepmother at saka yung anak. The other one ay kung saan-saan siya ipinatira kasi nga ayaw sa kanya ng kanyang sariling
ina dahil nga sa stepfather din niya na lagi niyang piniplease. Parang mas ginusto ng mama na ihiwalay ang anak kaysa doong bagong asawa sa stepfather. And the last yung isa naman na estudyante, ganun din yung situation nila. Yung nararanasan nila sa bahay. That is why, pag nagtitrigger sila, umiiyak lang sila sa classroom, no? Especially if the teachers are if they are going to teach the cell, no, the social emotional learning, no, karamihan ganun. So nagtitrigger sa kanila 'yon when it comes to family. So nowadays, so totoo yung mga research, no. And then ang result noon from the family, lalabas yan doon sa mga barkada. Next slide please. Sa susunod na mga barkada, yung isa muna nak, balik doon sa isang picture. So ang mga bata na ito, no, ang kanilang defense mechanism ay akala nila astigin sila, no? So pagdating nila sa bahay, ay pagdating nila sa labas, yun na yung gagawin nila. Astig na sila tingnan, mga away sila para hindi makita yung tunay nilang problema. That's another transference and another form of defense mechanism ng mga bata. So nakafocus tayo doon. Next. Another mga picture sa mga family naman po ito. So sa Mindanao, nag-aaway-away yung pamilya dahil sa lupa, no? Nagsasaksakan yung mga kapitbahay, yung magkakapatid. So makikita natin yung mga crimes, no? Doon sa iba't iba. Dito lang in the Philippine context lang po ito. Much more sa buong mundo. So family, no po. Now, ito yung issue ngayon sa mga kabataan, sa pamilya, sa lipunan. Hindi pa natin tinitouch yung iba pang mga issues. Issues ng mga contemporary issues kasi ngayon pinag-usapan yung drug addiction, yung homosexuality, dahil ngayon ay Pride Month, no? I was checked by the special child. Siya po ay autism. Sabi niya, Sir Arman, why are you celebrating the Pride Month? That is against the Bible. That is against by God. Why are you celebrating in this school and you have your parade? Autistic siya. He is a grade 9 student, autistic pero advanced. Sabi ko, why you hate celebrating the LGBTQ? Sabi niya, no, it's not. That's against the Bible. Why are you celebrating that? Kaya nung na-check ako niya, sabi ko, ay, delikado ako kasi inclusive education ako. Ibig sabihin, may mga bata sa school na hate nila ang LGBTQ. Dahil to protect the LGBTQ, I stop. Pero hindi ibig sabihin na dinideny ko ang LGBTQ. But celebrating in front of these kids na they don't understand kung ano yung LGBTQ in their perspective, to protect na lamang po. So sabi ko, sige, we will not celebrate the LGBTQ, but we will respect them. So tinuturuan namin siya ng irespeto. Sabi ng autistic child, sige, yes, I know how to respect, kasi Inglesero yun. Yes, I know how to respect the LGBTQ, my classmate like that, but I don't like to see them that wearing the cross dress. I don't like having their parade. Ayaw niya. So may mga ganon. Meron din kasi kaming mga sinusuntok na mga nagko-cross dress. Kasi may mga bata din sa school namin that they don't like the LGBTQ. May mga ganon talaga. So napakahirap. If you are going to handle the 3,700 students at ikaw lang yung guidance counselor, you are the only one guidance counselor in the school. So mahirap din talaga ihawakan yun. So ito yung mga issues ngayon. Mga iilan lang po na mga issues. Noong panahon ni Jesus, in the context of chapter 5, no? Chapter 5 of Matthew, tingnan natin yung issue ng mga issue sa panahon ni Jesus. Okay. Ang chapter 5, verse yung beatitude. Alam niyo po yung beatitude. Why Jesus teach the beatitude to the believers? Because this time, ito po ang panahon that the Israelites or their time was under by the Roman Empire. So pag Romano, sila po yung lagi in the history, pag Romano, sila lagi yung mga dominante. And the Christian dati ay nakakaranas sa panahon ni Jesus. That is why in verse 11, sabi ni Jesus, mapalad, next sabi niya, mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo,
inuusig at pinaparatangan ng masama. Alam ni Jesus knew that ito yung nararanasan ng mga followers niya. Ito ang nararanasan. Kaya ito yung sinabi niya, inuusig at pinaparatangan ng masama. 12, sabi niya, yung kanyang promise, yung pangako ni Jesus, ganun din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya ang sabi niya, kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Ito yung naranasan ng mga followers of Jesus Christ, may pang-iinsulto, may pang-uusig, may mga paratang sa kanila. Ang nararanasan ng mga sumusunod kay Kristo at naniwala kay Kristo ay bagsak at down na down. And here comes, nandito yung leader nila and give them the promise. Sabi niya, mapalad kayo na kayo ay iniinsulto, kayo ay inuusig, pinaparatangan dahil sa akin, dahil kay Jesus. May dahilan kung bakit sila iniinsulto, may dahilan kung bakit sila inuusig. Ang sabi niya, pinaparatangan kayo ng masama dahil sa akin, kaya ang sabi niya, magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sino ang kausap ni Jesus? Followers. But today, before we go through with our reflection, ang tanong ko, who are the followers of Jesus Christ in this generation? Sino po yung followers? Say amen. Sino po yung believers? Ano ang kaibahan ng believers? What is the difference between believers and followers? Pwede bang maging follower na hindi ka believer? Unang tanong, pwede bang maging believer na hindi ka follower? Pwede hindi. Can you be a believer but not a follower? Can you be a follower but not a believer? Yes or no? Pwede ka bang maging follower pero hindi ka believer? No o yes? Engineer LA. Dito si engineer. Pwede po bang maging follower pero hindi believer? Hindi. Sabi niya, hindi ko, sabi niya, si elder, follower ka pero hindi ka believer. Can you be a follower but you are not a believer? No. Sa elder, hindi. Can you be a believer but not a follower? Pwede ka bang believer pero hindi ka sumusunod? Pwede ba? Pag ako talaga kailangan talaga mag-iisip. Let's try to define the believer and the follower. Because the context in the chapter 5, Jesus is talking for the followers. In front of Jesus Christ were followers. Now let's try to define the believers and followers. According to the scholars, when you see believers, that is in the book of Acts chapter 16 verse 31. They are believers or believes in Jesus Christ as Savior, accepts the truth of the gospel, has faith in Him. Believing is starting point of the Christian life. Nagsisimula siya. A follower of of Jesus Christ are those actively obeys. Ulitin natin. Followers are those who actively obeys, imitates, and lives according to Jesus' teachings. Naniwala siya, the believers or the followers believe, imitate, obey. Actively obey. Why I'm talking this one? Because we need to reflect on that. Who are we? Are we believers of Jesus Christ and followers, or are we followers and believers? So titingnan natin. In the book of Luke, very clear. Sabi niya, Luke chapter 9 verse 23. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. And that's the believers. And that's the followers. And walks in obedience, surrender their life to Jesus, and practices love, forgiveness, humility, and holiness, and continues growing spiritually. Believers always say, I believe in Jesus.
But pwede lahat sasabihin niya, naniwala ako kay Kristo, pero hindi niya sinusunod si Kristo. Pwede? And look at our government. Even our congressman, no, our senador, our politician in the Philippines, there are leaders in our government who bring the Bible and say, this is the word of the Lord. But what is the situation of our government nowadays? So, are they believers or followers? And that's the question, no? Well, we cannot judge, for we are not authorized to judge who are they. Are they believers or followers? But what I'm asking you today is our situation, our state, yung nandito ngayon in front. Today, you are all and we are all listening. Can we identify that we are followers of Christ and believers as well? Or can we say that I am a follower of Christ? So then, ito yung message sa umagang ito. Because Jesus was talking to the believers. Followers says, because of Jesus, Lord, I will follow Him. No, ang follower, sasabihin niya, because Jesus is Lord, because Jesus is my Savior, I will follow Him. I will obey Him. And this is the test, and this is the assessment that we can have today so that we can go through with our message. Kasi ito yung mensahe. Ngayon, ang tanong, ang nandito po ba ay followers of Jesus Christ? Amen? Now, let's go back to the issue of, or the context or the background of Jesus before. Next slide, please. Ang mga tagasunod ni Jesus, noon, tagasunod ni Jesus, ang kanilang nararanasan sa panahon ni Jesus ay iniinsulto. Panunuya. Panunuya sa pananampalataya. Kulto kayo. Di ba? Iniinsulto. Christian naman yan. Ganyan pala yung ugali. Di ba? Ganito yun. Iniinsulto sila. Oo, nasaan ang inyong Diyos? Oo, nasaan ang inyong Lord? O ngayon, patay na ang inyong Lord. Asan gagawin ninyo? No, iniinsulto sila panahon na yon. Okay? Pambabansag at paghila pababa. Imbis na you are going to grow, no, in your faith, sa pananampalataya, dini-discourage, iniinsulto. Next, inuusig. Pagtawag sa kanila bilang mga hangal at mapagkunwari. Mapagkunwari kayo. Next, inuusig, pinapahirapan, pinapatay, no? If you have time, you have to watch sa YouTube, no? You are going to watch yung suffering of the early Christian. It was documented. Maganda 'yon, no? If I'm not mistaken, it was also tackled in our church history about the suffering of the early Christian. No? Inuusig, pinapahirapan, pinapatay. Meron pa ngang isang doon na emperor na inilagay, ginawa na incest. Tama po ba, Pas? No, ginawa silang sinusunog sa bakod, no? At yung amoy nila, yung usok nila ay parang insenso sa mga kalaban. Na pag sinunog yung Kristiyano, talagang tuwang-tuwa sila, no? And then pinapakain sa mga lions, po, pinapakagat, no? Pinapatay through mga hayop. Then, the other one is pinaparatangan ng masasama. Sila daw ay mga kulto, sila ay mga rebelde, at sila yung banta sa political issues ng lipunan noon. Now, kung ikaw ang nandoon at tayo ang nandoon, ano kaya ang pakiramdam natin pag ganito ang mga followers of Jesus Christ? Hello? Ano kaya ang maramdaman natin pag ito, kung ito yung ating nararanasan noon, ano kaya yung ating mararamdaman? Huwag na lang lumabas sa bahay, no? Buti na lang, walang cellphone dati, no? Pag ganito ang mangyayari, mag-withdrawn tayo sa lipunan. No po? Huwag na lang tayong lumabas. No? Ito yung nararanasan noon. Now, Jesus says, hindi na bago sa mga tagasunod ni Jesus ang mga ganito, sabi niya sa 12. Ganon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una, kung kaya sabi ni Jesus, sabi niya, hindi naman bago yan
before Jesus Christ in the Old Testament, if you are going to read from the book of Genesis hanggang sa Malakay, di ba Mami, natapos tayo ng Malakay last night. Si Mami Pine, si Mami Tess, si Sister Rio, and other in our devotion, early devotion, we finished the Old Testament. No? Just last Monday. The Old Testament from Genesis to Malakay. We finished that one. Almost more than a year na yata namin nabasa yun. No po? So paulit-ulit na lang kami. And if you're going to go back to the Old Testament, wala namang bago eh. Hindi yan bago. Walang bago yung mga kahirapan na nangyari sa mga naniniwala sa Diyos. Kaya sabi niya, ganun din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kung kaya sabi ni Jesus, sabi niya, kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Imagine this. Kaharap ni Jesus. Lahat yan, kaharap ni Jesus. Naranasan nila yon, naranasan nila lahat ng mga pag-uusig, naranasan nila yung mga kahirapan paging followers of Jesus Christ at kaharap si Jesus. Sabi niya, naranasan nila yan noon. Hindi yan bago. Ngayon, magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Ano kayo maramdaman ninyo? Ano maramdaman? Ay, salamat. Di ba? And this is the promise of Jesus Christ. Look at this. From that fallen condition ng mga tao, from that discouragement, pang-iinsulto, pang-uusig sa kanila, and then here comes Jesus Christ, sabi niya, malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Magalak. Sabi, Lord, paano kami magalak? Papatay, paglabas namin dito, after nito, sasaksakin kami. Paano kami magalak? Di ba? Paano kami magagalak? Pinagsisismisan kami, sinabihan kaming rebelde. Paano kami nagagalak? Hinahabol-habol kami. But Jesus says, kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. And this is the promise of God. One of the promises of Jesus Christ for those who follow Him. Amen? Ang gantimpala sa langit ay malaki kung kaya itinuturo ni Jesus sa tagasunod niya ang mga sumusunod. And dito tayo magkaroon ng reflection. Kung nangyari in the Old Testament, nangyari sa panahon ni Jesus, nangyayari din ito ngayon sa atin. Tama? Hello? Amen? Nangyayari noon, nangyayari ngayon ng kay Jesus, nangyayari din sa atin ngayon. Yung pang-iinsulto, yung mga kahirapan, yung mga challenges we are experiencing now. Tama? Mali. We are not exempted on that. No po? Mas mahirap pa nga ngayon, kung mahirap sa kanila kasi papatayin, pero sa atin kahit papaano nandyan. Kung hindi tayo inuusig ng ating kapitbahay, ng ating barkada, ng ating mga kakilala, inuusig tayo sa sarili nating mga karanasan, mga challenges, problema sa finances, sa sakit, karamdaman, lahat. We are not exempted. When we believe and when we follow Jesus, we are not exempted on those trials. Amen? Bakit sino ba sa atin dito ang sumunod kay Kristo wala nang sakit? Sino ba sa atin dito ang sumunod kay Kristo wala nang nararanasan na problema sa pera? Di ba? Wala. Hindi niya pinapangako eh. Anong pinangako niya? May gantimpala na nakalaan sa mga tao na inuusig. May gantimpala na nakaraan sa mga taong sumusunod sa Kanya. Amen? Am I talking to the followers of Christ today? Ito po ba ay para sa followers of Jesus Christ today? Amen? Lord, sabi niya, okay, nagdadalawang isip. Because we try to set our standard when we say followers and believers of Jesus Christ. Kung hindi pa naman, why not? Di ba? Let's try to develop it through the grace and mercy of God. Subukan nating mamuhay. And this one, next, sabi niya sa 13, kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Pwede po bang basahin natin sabay-sabay? Go. Nagsisilbing asin sa mundo. Tagasunod. Okay? He was talking to, on that moment, in that context, he was talking to the disciples and talking to the people habang nagbibigay siya ng katuruan in chapter 5.
And today, in today's context, when Jesus is telling us, kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo, sino ang kanyang tagasunod? Sino po? O wag naman natin pagbintangan ang INC, ang Saksi ni Jehovah, o ang iba pa. Sino ang sinabihan niya ditong tagasunod? Hello? Let us be personal. If Jesus is telling us, kayong mga tagasunod, follower of Jesus Christ, can we be personally nasabi natin tagasunod ako? Pwede ba? Pwede po ba yon? Kasi if we will not say that we are follower of Jesus Christ, we cannot understand the following context. Ang sunod, salt. Ang sunod yan, light. If you don't believe that we are not a follower of Jesus Christ, so then, sino po ang follower ni Jesus? And what this text at para kanino to? Hello? Para kanino to? In this message, for who? It's for us. Not just believers, but follower. In this today's generation, for all the challenges and trials, Jesus is looking for followers. Say, followers. Sabihin niyo nga, follower. Tagasunod. I am still in the Philippines. Ako naniniwala, if we are really truly the follower of Jesus Christ, and those who believe in the Philippines are truly followers of Jesus Christ, wala na yatang corruption. No? Kung tagasunod lang, wala nang corruption. Pero kasi believer, naniwala, pero hindi kayang sumunod, ito nangyayari sa ating mundo. Number 14, pakibasa hanggang yung nakapula. 14, everybody read. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. Nagsisilbi. Kanina nagsisilbing asin. Representation of salt and representation of light. So nagsisilbi, and who are those? Those who are followers of Jesus Christ. Now, sa konteksto ni Jesus, noong siya ay nangangaral at nakikinig sa kanya ang mga tagasunod niya, ang kalagayan ng Israel ay under ng Roman Empire. Ano meron doon? Political oppression, injustices, violence, at yung social unrest. Kung kaya sa chapter 5, itinuro niya ang beatitude or beatitude of the Christian or those who follow Jesus Christ. Mula sa verse 3 hanggang 12 ay mga positibong gawain o katangian ng mga tagasunod ni Jesus. And today, yun po ang ating reflection in chapter 13 hanggang 16. At sa verse 13, inihantulad niya ang katangian ng tagasunod na maging asin. Sa history, ang asin ay preservation and preventions in hygiene and health. Ezekiel chapter 16 verse 4. Pag pinanganak ang bata, papahiran. Wala naman dong alcohol dati Wala pa yon. Para ma-preserve, para ma-protektahan, ginagamit nila ang asin. In the book of Ezekiel chapter 16 verse 4, nang ipinanganak kay walang nag-asikaso sa iyo, walang pumutol ng pusod mo, nagpaligo o nagpahid ng asin sa katawan mo, at wala ring nagbalot ng lampin sa iyo. Ibig sabihin, ang asin ay ginagamit for preservation or for protection. Amen? Okay. And the other one, ang asin, the salt, also purifies, naglilinis. In the book of 2 Kings chapter 2 verse 20 to 22, ang mga tao sa lungsod ng Jericho ay nagsabi kay Eliseo, Ginoo, nakita naman po ninyo na mabuti ang kinakatayuan ng aming lugar, pero marumi ang tubig at hindi tinutubuan ng pananim ang lupa. Sinabi ni Eliseo, dalhan ninyo ako ng bagong mangkok at lagyan ito ng asin. Kaya siya'y dinalhan nila nito. Pumunta siya sa bukal at inihagis doon ang asin at sinabi, ito ang sinabi ng Panginoon, lilinis ang tubig na ito at mula ngayon hindi na ito magiging sanhi ng kamatayan o hindi pagtubo ng mga pananim.
Mula noon, naging malinis na ang tubig ayon sa sinabi ni Eliseo na mangyayari. Asin at pananampalataya, asin at ang Diyos ay merong purification. Amen? Amen. Okay. In another one, warfare. Ginamit din ito nila para sa pakikipagdigmaan. Okay? In Judges chapter 9:45, buong araw nakipaglaban sina Abimelech. Nasakop nila ang lungsod at pinagpapatay ang mga nanirahan dito. Pagkatapos giniba nila ang lungsod at sinabuyan ng asin. Bakit kaya? Pag sinabuyan nila ng asin, yung mga doon hindi na tutubo. Oh, laging gano'n ang ginagamit ang asin. So, pakikipagdigmaan. So, what's our reflection? Maging asin, hygiene and health, purification and warfare. You look at these three. Tatlo lang po natin kukunin at ang iba pa. Pero may babala. Pag naging asin tayo, huwag tayo sobra. Baka maging maalat ang ating pag-uugali, maalat ang ating buhay, ang mga tao na nasa palibot natin magkaroon ng kidney trouble. Na po, maha-high blood. Pwede ba, tama ba, Doc? Ang asin din, too much asin, Doc, no? Nagtitrigger ng high blood. Ayun. Anyan si Doc Peng. Okay? And the other one is maging ilaw o light. Light in the biblical context. Ang ilaw, so I remember the preaching or the sharing of Elder Ador. Doon nagsimula yung ilaw, that time, na po, nung Wednesday yon. So hindi ko makalimutan yon at nag-share kami lahat ng pamangkin ko about the light. Si Elder ang hanggang ngayon hindi ko makalimutan yan. And si Engineer LA nag-share din yon. Okay? So creation and divine order. Sabi niya, you are the light, no? In the biblical context, creation and divine order. Sabi ng Diyos, let there be light, that is orderliness and revelation of God's glory. No po? Nang sinabi niyang, let there be light, yung light nagsimula para magkaroon ng kaayusan. Okay po? Sige nga, pag burn out, ayos ba tayo? Pamaypay dito, paypay dito. Di talaga ayusan, mainit ang ulo, lahat, no? Literal, no? Pero in the biblical context, yan yung simula ng orderliness. Okay, next. Nature of God. Sabi niya in 1 John chapter 1:5, God is light. In Him there is no darkness at all. This signifies His absolute holiness, righteousness, and purity. Pag may light, no, ikaw ang nagsisilbing ilaw, and look at this, kung ikaw yung ilaw, as God is light, in Him there is no darkness at all. Malinaw. At sa Kanya, sabi niya, it signifies His absolute kabanalan. Ano nga ang Tagalog sa righteousness? Katuwiran at purity. And number 3, si Jesus mismo. Jesus as the light. No? As follower of Jesus Christ, always remember in John chapter 8 verse 12, sabi niya, I am the light of the world. He is presented as the ultimate revelation of truth, bringing salvation and spiritual life to a world lost in darkness of sin. Si Jesus mismo ang ilaw. Amen? Sino ang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Say amen. So the light is within us. And we are the ambassador of Jesus Christ. So we should shine. And number 4, God's Word. Sabi niya, God's Word as guidance and wisdom. Sabi ng Psalm, a lamp to my feet and a light to my path. Salita ng Diyos. At sino nga ang salita ng Diyos? Si Jesus. Reflection. Sabi niya, maging ilaw ng sanlibutan. Creation and divine order, holy, righteous, and purity, Jesus Christ and His characters, the guidance and wisdom. Ang mga tagasunod ni Jesus, hello? Ang mga tagasunod ni Jesus sa umagang ito, let's go back to the 13 to 16 at ito ang mga sinasabi niya. Nagsisilbing asin at ilaw, ambassadors, representative of Jesus Christ as the salt and light of the world. Verse 19, anong sabi niya? Sumusunod sa kautusan at magturo sa iba na sumunod din. Pakibasa nga, verse 19, pakibasa nga. Sumusunod sa kautusan
at magturo sa iba na sumunod din. Ibig sabihin, you are following and you are teaching others to follow. Susunod din. Huwag natin na tayo lang tumanggap na sumunod pero hindi natin na ituturo sa iba. No, it's not. The follower of Jesus Christ, you have to obey and of course, you have to model. Demonstrate on how you obey Jesus Christ. You have to demonstrate also to others. Amen? Amen? In verse 21, sabi niya, huwag magagalitin. Ulitin niyo nga. Gusto ko malakas. Huwag magagalitin. Kawikaan chapter 22, 25 to 26. Ang sabi ng Kawikaan, huwag kang makipagkaibigan sa taong madaling magalit. Baka mahawa ka sa kanya at mabulit sa ganoong pag-uugali. Ang taong magagalitin, laging negative yon. As a follower of Jesus Christ, wag mabilis ka magalitin. Lahat na lang ng maliliit na bagay, nagagalit ka sa mundo. Ang liit ng bagay, ang liit, malaki, madali kang magalit. So if you're friend of this magagalitin, ikaw din ay magagalitin. And that is not the character as an ambassador of Jesus Christ na madali kang magalit. Oh. Ang iyong anak naman, konti lang naman, nabasag lang naman yung baso, pag akala mo, papatayin mo na yung mundo. Palitan mo yung baso, wag yung anak. Diba? Yung naranasan nyo, nabasag namin yung plato, si nanay, binitay na kami, diba? Wag nyo nang gawin yun. Oo. Yung nanay ko dati, pag inuutang kasing plato namin, kaya ganun kahalaga din. Mahalaga din sa amin, kaming mangingisda, kaming mahirap, mahalaga sa amin bawat bagay. Pag nabasag, nagagalit ang nanay. Kasi pag naubos ba naman, sa bahay, di ba, nauubos yung plato natin? Oo. Pero hindi na ako nagagalit. Okay, pakiligpit. Di ba? Huwag na nating ulitin yon na pag nabasag yung plato, halos lahat yung anak, mas mahalaga pa yung plato kaysa anak, di ba? Binitin, kinusot pa yung mukha, o kaya butas-butas yung mukha ko. Nakukulagi. Ako kasi tagahugas ng plato sa bahay. Kaya ako laging nagkakamali lagi pag nakabasag ng plato. Kaya sunod na bibilhin ni nanay, utangin yung sartin, yung lata. Oh. Pag nalaglag yun at natupi-tupi, dapa. Kasi para yung ano yung tawag noon? Ano yung larong ganon? Flying saucer. Yung isa, yung may ganon na yung laro. Yung laro na plastic na sasaluin mo. Nilaro yan. Pero sa amin dati, pag nalaglag mo yan, pag na may tupi yan, si flying saucer tayo, dapa. Pag hindi, putol talagang ano mo. Di ba? So, naranasan namin yan. Pero ngayon, wag naman. No po, wag naman nating hayaan na gano'n ang mangyayari. May mga incident na hindi sinasadya ng ating mga anak. Wag naman natin iparana sa kanila na mas mahalaga pa yung mga bagay kaysa ating relasyon sa ating mga anak. Okay? And then sabi niya, in 21, wag nang manlait. Maganda rin yung kanina, Colossians, no? Yung responsive reading. Maganda rin yun. Yung Christian living. No? Ito yung tinuro din ni Paul. In Christian living in the book of Colossians, our responsive reading. Konektado. Sabi niya, pag ikaw ay follower of Jesus Christ, huwag ka nang magagalitin, huwag ka nang manlait, huwag ka nang manghamak, lalo na sa iyong mga kapatid. No po? And 27, pagnanasa ng pag-aari ng iba. Hello? Huwag mo na nasahan yung iPhone ng iba. No po? Kaya ako nagpasalamat in the DepEd Order number 6, no cellphone policy in school. Kaya pinatupad ko na wala nang cellphone sa school. Pag makita-kita ko may mga cellphone, ayoko nang makita yung mga cellphone sa school. Pag may mawala, wala na akong magagawa dyan. Kasi naka-DepEd order kami. Pag nanasa, kasi ang daming nawawala ng mga cellphone, pag naka-iPhone, ba't naman kasi mga estudyante wala pang trabaho, naka-iPhone na? Pag nawala, ayun, iyak-iyak. No po? Pag nanasa ng pag-ari ng iba, either yung pagnanasahan mo, gamit, asawa, kanyang maari-arian, no. Follower of Jesus Christ, you have to detach. You have to be like, wala ka ng pagnanasa ng pag-aari ng iba. Verse 28, pakibasa. When you are a follower of Jesus Christ, please, hindi na kayo yung dahilan, naghihiwalay kayo, nangangalunya pa ang bawat isa. No. Kung dati pa kayo, ay naghiwalay na kayo, at sa kaninyo nakita, before,
no? Nagkahiwalay kayo because you don't have Christ in your life, wala tayong problema doon. Redemptive naman ang Diyos doon. Naunawaan natin. Kung nagkahiwalay kayo, na bago ninyo na kilala si Jesus, wala tayong problema doon. Pero ngayon, Kristiyano ka na, follower of Jesus Christ ka, tapos nangangalunya ka, tapos naghihiwalay kayo, hindi na pwede yon. Tapos sasabihin mo, you are follower of Jesus Christ, and then you are more loving to other woman than your wife? No na yon. Follower of Jesus Christ ka. You can say that I'm a follower of Jesus Christ, but you look at the other woman, you look at the other husband. No. Pero kung ikaw dati ay hindi mo pa nakilala si Jesus, no? Nang nagpakasal ka, hindi mo nakilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, siguro may consideration yan. Merong pag-ibig at grasya ng Diyos yan. Pero ngayon ay follower ka na ni Jesus, sumusunod ka na kay Jesus, tapos naghihiwalay kayo dahil sa pangangalo niya. Oops! Teka muna, follower of Jesus Christ ka na. Dapat, iwasan na natin to. Amen? Hello? Oh. Next, 33. Huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Magkakaroon na ng impeachment, magkakaroon na ng mga 18 na Marines, marami ng gulo sa Senado, marami ng susumpa doon. Kung ano na lang isusumpa nila, nagkakagulo na ang mundo. But in the Christian perspective, if you are a follower of Jesus Christ, huwag kang sumumpa na alam mo naman hindi yan totoo. Tapos sasabihin mo, follower of Jesus Christ ka. I'm a born-again Christian. Then you are in oath, no? Pero hindi totoo. So, hindi na pwede yon, no? If you are a follower of Jesus Christ. Then, number 38, huwag maghigante. If you are believer and follower of Jesus Christ, and if you think that someone is hurting you, someone na may nakasakit sa inyo, wag mo na nasa puso mo, sasabihin mo, paghihigantihan kita someday. No, it's not. That is not the character of being a follower of Jesus Christ. Amen. Anong gagawin pala? Ano na naman po gagawin pas pag merong nang away sa amin? Kung naniwala ka at susunod ka kay Kristo, anong sabi ni Jesus? Ipanalangin ninyo. Si Mami Pining, very clear manalangin yan. Sabi ni Mami, Panginoon, parusahan ninyo ang nagdahilan ng mga nagulo sa aming bansa. Panalangin niya yan. Sabi naman, ipanalangin, di ba? Sabi niya, panalangin. Di sabi panalangin niya, parusahan. Very good ka dun, Mami. Na kay Lord naman yun kung sundin niya parusahan. Di ba? Pero may disciplinary action si Lord. Tama? Amen? Naniwala ka sa disciplinary action? And 42, bigyan mo ang nanghihingi sa iyo. Hello? Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo. Regarding sa manghihingi, ngayong ating anniversary, na po, we are going to celebrate our anniversary on July 12. And we decided that we have to pamper ourselves. Sama ba, Pas? Pampering of Christian lives in 26 years of God's faithfulness in us. Palakpakan niyo naman ang Panginoon. 26 na tayo. We are going to celebrate 26 years in ECC. Sa apps, hello, may apps ang simbahan, may downs ang simbahan, at ngayon within 26 years, nag-celebrate at magsi-celebrate tayo. It's worth, tama ba? Worthy na mag-celebrate. Amen. Ang kailangan natin, magsiswimming tayo, magbabayad tayo ng swimming pool. Kakain tayo doon. Tipid-tipid muna tayo ng load. Ibigay muna natin sa Panginoon. Lord, ito po aming contribution. Diba? Oo. Alam ko naman, ako ilang taon na ba ako dito? 20 years na yata ako dito, no? 2006. 20 years na yata ako dito sa ECC. Proven ko na yan, untested, na sa ECC, hindi nahihirapan pagdating sa mga pagbibigay. Dahil dito sa Emmanuel Christian Church, dinala ang mga taong mapagbigay. Hindi lang sa finances, kundi sa kanilang oras, kanilang talento, at proven na po yan. Kaya, to God be the glory. Palakpakan naman natin ang Panginoon. And regarding naman po sa ating mga kabataan, we are trying to join also the meron po tayong team ng basketball team. Sila po ang magdadala
as ambassador of Emmanuel Christian Church. Na po, nasa likod. Oo, pinasimba ko sila. Pag hindi sila magsimba, sila bibili ng uniform nila. Oo. Hindi. Kasi ang kabataan, no, sila po talaga yung ating tinutukan. No po, dahil naniwala tayo, ano nga? Ang kabataan na laki sa simbahan. Gusto ko malakas. Ang kabataan na laki sa simbahan, hindi salot sa lipunan. Lumaki kayo sa simbahan, mag-basketball kayo. So the team ECC or Emmanuel Christian Church Youth, no, ay young teens ay sasali ng sports dito sa Mistral, no? Sila din po yung magi-invite para to gather all the teens, no, to come back to Jesus Christ. Ganon talaga ang ministry mag-uumpisa. That is why I'm also knocking, no, nangatok ako sa mga puso ninyo. Meron na kaming quota, nabayaran na namin yung 3,500 na quota. Ang sunod naman, yung uniform nila. Jason, pababa mo nga yung anak, sa dulo. No po, pinakadulo anak, paki-flash mo muna. Yan. So, ito po yung kanilang ECC, God is with us. So, they are going to wear that one as their uniform. No po, ilan po sila? 15? 15 ba kayo? 12. No po. Ayan, 12 sila. At 450 po yung isang damit. Kasasabi lang ha, magbigay. No po. Pero kung hindi naman, wala tayong problema. And of course, we have also 2 seminaryan. Tayo nga po yung 2 nating seminaryan. Si Luis, pakilala muna natin, Luis. And then si Sister Ezra. Ezra, our 2 seminarians. Tayo. Ezra, tayo ikaw. So the church should not be like, tayo lang kayo. Yan sila naman ay ang challenge nila, kaya nilang mag-aral academically, but the challenge is yung tuition fee. No po? Hello? Hello? Hi? God says, let us pray for them. Let us also extend our help to them. Amen? Si Pastor Albert, graduate sa ECC, di ba? Graduate, nag-bike, araw-araw, halos malunggay at itlog. AB Theology. Di ba? Si Armando Orbistondo. Ako, no? Ako yung unang graduate sa ECC. Ako ba yung unang graduate sa ECC? Sister Grace? Ano po? Ako yung unang graduate, no? I was sponsored by ECC. At ngayon, licensed teacher na. No po? So, kayang-kaya ng ECC yan. Dahil sabi ko nga, dito dinala ng Diyos ang mga pusong mapagbigay. Dati, nasa ECC ako, doon pa sa lumang church. Pag tumutulo doon, sa gilid habang nagpipraise and worship, lahat planggana at timba. Diba? Nanalangin. At binigay ni Lord ang ECC sa phase 5. No po, salamat sa mga taong ginamit. At ang pangalan kahit di pa ECC, na kay Elder Carlito pa. Tapos na within 15 years. Amen? Amen? For God, sa Diyos ay walang imposible. Amen? Para yatang nanghihina agad kayo pag bigayan na. Ganon. At sa huli, ito ang nagsisilbing asin at ilaw. Sige na. At sa huli, ito ang nagsisilbing asin at ilaw. In 43, basahin natin. Narinig ninyo na sinabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. In 44, hello? Followers of Jesus. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ito na ngayon ang follower of Jesus Christ. Followers of Jesus Christ, yung verse 44, ito na ang iyong katangian. Ito na yung katangian natin. Mahalin, love your enemies. Pray for those who persecute you. 45, kung gagawin ninyo ito, maging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Conditional. Si Jesus ang nagsabi yan, kung gagawin
ninyo ito maging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit, sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. 46. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng maniningil ng buwis na itinuturing na masasama? Okay? Malinaw na, hindi na yun maipapaliwanag. Napaka-clear ang konteksto yan. And 47, at kung ang binabati lang ninyo ay ang mga kaibigan ninyo, binabati niyo lang ang mga kaibigan ninyo, ano ang ginawa ninyo na nakakahigit sa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Yung mga hindi nga kumikilala sa Diyos, nasa-shake hands pa yan eh. Diba? Ano namang kaibahan kung ang inyong sinishake hands ay mga kaibigan nyo lang, pero ang hindi nyo hindi nyo sinishake hands yung hindi nyo gusto. So anong kaibahan yon? Kaya ang sabi ni Lord, mahalin ninyo. Mahalin natin. 47 ay 48, kaya dapat kayong maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. For us to be complete, ito ang sinabi ng Diyos. Ito ang ating sundin as a follower of Jesus Christ. In our conclusion, sa isyu ng lipunan natin, kailangan tayo bilang tagasunod ni Jesus ay maging asin at ilaw sa isip, sa salita at sa gawa. Mga kapatid, sa Emmanuel Christian Church, kung ito ang katangian ng tagasunod ni Jesus, naniniwala ako walang magsaksakan sa Barangay San Francisco. Bakit? Simula sa mga bata na nasa likod, magbabasketball, hindi magmumura, hindi makipag-away, matalo, manalo, maging grateful. Dahil ang buhay Kristiyano bilang tagasunod ni Kristo, sa isip, sa salita at sa gawa, nakikita, nagsashine ang ilaw, nagliliwanag at nagtitimpla katulad ng asin. Amen? Nagpipreserve. Basahin natin lahat. Ito. Next slide, anak. Everybody, ang lahat ng tagasunod, go! Huwag tayo maging walang pakinabang. Amen? Huwag tayo maging walang pakinabang. O, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maging walang pakinabang. Pwede ba yun, walang pakinabang? Yes. Kahit nga sa bahay, hindi ka mautusan, walang pakinabang yan. Nagsisimba-simba, susunod kay Kristo, pero pagdating sa bahay, hindi na uutusan. O, walang pakinabang yun. Diba? Mas inuuna yung cellphone, yung Facebook, inuuna lahat. Pwede naman mag-cellphone, mag-Facebook. Pakinabang lang tayo sa bahay. Pagkakain tayo, huwag tayo tutulog. Magligpit, mama pa rin. Kahapon may nakausap akong mama. Sabi niya, Sir, ako pa nga naglalaba. Naglalaba? Ikaw naglalaba? Anak mo, grade 10 na. Diba? Ba't ikaw pa naglalaba? Why are you still now a mother, as a father? Yung isa din, hello, punta ka muna sa school. Sir, ako'y naglalaba pa. Ha? Ikaw yung ama ng bahay, tapos ang anak mo puro kalis, ikaw pa naglalaba? Oo po sir, wala sila nandyan nag-aaral. Ha? No na yun. Ang iyong anak marunong na kumain, marunong na maglaba, marunong na mag-aral, marunong na manligaw, di marunong na maglinis ng buhay yan. Pati paglaba, ituro nyo. And what's wrong? Parenting style. You review your parenting style. Kasi nga naman, laging sinasabi, ay, hindi ko po kasi matiis, sir. Kaya, hindi mo kasi tiniis. You have to teach. Kasi ang asin na wala ng alat, wala ng pakinabang. Next, pakibasa, sabay-sabay natin basahin. Go! Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo, at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago.
Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong Ama nasa langit. We are going to do good works. We are going to show the good works, not for us to be praised, but to see, that all people will see the goodness of God. That the people will see that our God is true. Our God is true. Our God is living God. Our God is pure God. Our God is powerful God. Dahil sa buhay natin. Amen? Buhay ang ating Diyos. Kaya basayan natin upang makita. Ready, go! Upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong Amang nasa langit. Followers of Jesus Christ will do good things. We'll show to the people that we are the salt and we are the light, doing the good things sa isip, sa salita, at sa gawa, upang pupurihin ng mga tao at sasabihin na ang paniniwalaan nating Diyos sa Emmanuel Christian Church ay tunay na Diyos dahil tayo ay mga ambassadors, tayo ay nagsisilbing asin at ilaw ng mundong ito. Basahin natin ang last. Sa biyaya at grasya ng Diyos, kaya natin. Gusto ko malakas. Sa biyaya at grasya ng Diyos, kaya natin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, subukan natin. Sa tulong ng banal na Espiritu, mapagtagumpayan natin. Amen? Amen? Do you believe and do we believe in God? Nothing is impossible. If we are in the process of changing and becoming the salt and light, let us always depend on the grace and mercy of God. For we are nothing without God. We are nothing without Christ. That is why followers of Jesus Christ, let us always depend on Jesus Christ. Amen? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Tayo po ay tumayo at tayo ay manalangin.